Mahigit 7 bilyong pisong buwis ang hindi umano binayaran ng mag-asawang Diskaya kaya inireklamo ng BIR sa Justice Department. Sisimulan na rin ng hakbang para mapasakamay ng gobyerno ang 13 sa kanilang mga luxury vehicle. May report si Salima Refran. Sa 30 luxury vehicles na mga Diskaya, 13 ang walang katibayang lehitimong nabili kaya kinumpiska ng Bureau of Customs. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, siyam sa mga yan, di bayad ang excise tax. Bukas sisimulan na ng customs ang formal seizure proceedings para sa 13 luxury vehicles. Due process, we have to give it to them. After all these hearings, malalaman namin specifically ano yung pwede namin isampa na kaso na dapat airtight yan upang walang dismissal na mangyayari. Kapag di pa rin nakapagpakita ang mga Diskaya ng patunay na binayaran nila ang buwis para sa mga sasakyan, mafo-forfeit na ang mga ito sa gobyerno. Anin po dito ay walang import entry at wala pong certificate of payment ng duties and taxes. Di naman pong pito, wala pong import entry at yung certificate of payment po ay mukha pong fraudulent. Sa pagtataya ng customs, kung ipasusubasta ang 13 luxury vehicles, hindi bababa sa 200 million pesos ang pwedeng maibalik sa kaban ng bayan. Ang 17 iba pang luxury vehicles sa mga Diskaya may import entry at certificate of payment naman daw. Pero susuriin pa rin ng customs kung tama ang binayarang halaga ng duties and taxes para sa bawat sasakyan. Hinahabol din ng BIR ang mga Diskaya dahil sa di tamang pagbabayad ng income tax. Sa kabuuan, mahigit 7 bilyong pisong buwis ang di binayaran ng mga Diskaya mula 2018 hanggang 2021. Inireklamo na ng BIR sa Department of Justice sa mga Diskaya para sa patong-patong na tax evasion. Tiningnan natin yung mga ari-arian nila at binangga natin sa mga taxes na nabayaran nila, kaya naman nabuo natin itong tax evasion case against them individually. Iniimbestigahan din ang binanggit na mga Diskaya na nag-divest na umano sila sa ilan sa kanilang mga kumpanya. Hindi rin bayad ang buwis patungkol sa paglipat ng mga shares of stock na ito. Ayon sa BIR, resulta ito ng tax compliance audit and investigation na noong 1 taon pa nila sinimulan bago pa lumutang ang issue sa flood control. Kahit daw pagbigyan ng hiling ng mga Diskaya na maging state witness, hindi raw sila maaabsuelto sa pagbabayad ng buwis. Nasa DOJ kanina si Curly Diskaya para sa pagpapatuloy ng case build-up sa mga sangkot sa flood control projects. No comment muna ako diyan kasi hindi pa namin nababasa. Kami mga abogado ng spouses Diskaya, hindi pa namin nababasa yung complaint ng BIR. Samantala, lumabas na ang panglimang freeze order na hiniling ng Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals para sa mga bank account na mga posibleng sangkot sa anomalya sa flood control projects. Dahil dyan, tataas pa mahigit 4 na bilyong halaga ng frozen assets na resulta ng naunang 4 na freeze order. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.